Kaya skin ni Yasumi kasi mas matagal na siya dito eh. So, mas Hindi, marami mas na paldo yan. naman Mas si paldo na Bubbles. yan. Nagturuan eh, no? Oo. Pero anyway, going back into the series natin, no? Tinanong mo ako kung anong reaction ko dito sa dalawa na to. Honestly, tama ka naman sa sinabi mo, no? Yung Elevate, sila yung nag-evolve this time, sila yung nag-a-adjust this time. And this time, yung Rap World era, sila naman yung hindi nakakapag-adjust. Just like you said, no? Rap World era, yes, hawak nila yung early, pero once na nabitawan nila yung mid-game, hindi sila nakakabawi eh. Now, yun yung kailangan na adjustments na hinahanap natin sa Rap World era. Even din sa open qualifiers natin, yun din yung medyo sakit dito ng Rap World era. Basta nadapa sila ng mid-game, nahihirapan silang bawiin yung advantage na nakuha sana nila nung early game. Pero kasi, for that third game, no, Elevate kasi parang sila yung mas may upper hand pagdating sa draft kanina. Sila yung mas nagkaroon ng control. Gawa nga lang din ng nakapag-pre-farm sila, and at the same time, isa lang naman din yung napilay sa kanila, hindi yung buong team. Rap World era, they invested a lot on those two combinations, pero yun nga, pang early lang kasi yung ganong setup, and nasagot naman ng Elevate yung kanilang binibigay para sa ng Rap World era. And honestly, kung ako tatanungin, gusto kong makaabot ng Game 5 to. Dahil walang kabayas-bayas, mas gusto kong mag-proceed yung Rap World era. Kasi nga, I'm a fangirl ni Madam Fleur. But at the same time, Elevate, deserve din naman nilang makapag-advance at makalaban muli ang Blacklist International para nga naman may revenge play. Pero at the same time, gusto ko din talaga makita kung hanggang saan dadalhin ng bagong team na to neto nakasama si Madam Fleur. Kasi ang dami nang naging kateam ni Madam Fleur. And so far, ito pa lang yung team na nadala siya dito at least at the third place. So ngayon, talagang ano naman talagang si Fleur naman, I feel like locked in na siya din sa idea na gusto niya talaga umabot doon sa final step, even win the championship para dito sa ating Hawk Invitational Philippines qualifiers. But right now, we're reminding everybody, kaya po kayo hindi nakakita ng paulit na hero dito sa ating mga teams is because we are running a global ban system. Meaning, kung ano yung ginamit mo ng Game 1, hindi mo na pwede gamitin ng Game 2, Game 3. At yung ginamit mo ng Game 2, hindi mo na pwede gamitin ng Game 3 at Game 4 at Game 5. Hindi nakasama lang yung Game number 1 doon kasi Game number 2 na Alangan naman bumalik tayo ng Game number 1 bigla-bigla, di ba? Kaya yun, basta ano lang, Basta pag nagamit na nila yung hero, pag nagamit na yung hero, bawal na yun. Hindi na pwede yun. Kaya nga nakikita mo yung mga ganyan oh. Yung mga sa team lang, sa team. Oo, tamang init lang. Sa whole team. And of course, that's applicable sa as a whole nga. Kahit gusto mong ilagay ang Yu1 sa mid lane despite na nagamit mo siya sa may jungle, hindi na pwede. Hindi na pwede. Isang beses mo lang siyang pwedeng magamit. I mean isang beses lang nila pwedeng magamit sa isang series ang isang hero as a team. Pero ito nga parang Butters, Rap World era, dahil naubusan na nga sila ng hero dito para kay Arise na malikot, pero hino-hover lang na ito si Menki. Possible si Menki talaga. Kumbaga kung sino yung pasok sa meta, no? Pero nung break time tayo, medyo hopeful ako kung gusto nila panggulat factor, gusto nila lang parang nag-iisa. Yon, pwede pumasok yung Levi, pero at the same time, pwede din pumasok yung Wukong. Pero ito na nga, nilaki na nga nila itong si Menki. So, ito, going for the safest route pa rin naman, yung Rap World era. Menki, tsaka Fuzi. Interesting to kasi kahit pa paano, ako wala akong nakikitang hero na kailangan hulihin dito in one place. If you lock in ang isang lane, wala mag-sunset na mag-ano lang yan mag-sunset lang yan aalisan ka lang yan. Pero hindi ka makakaalis kasi dun sa may pero alam mo yun, kumbaga alam mo yung duration pa rin nung sunset mo na hindi ka mapalo, which actually defeats the purpose of the ultimate of the Fuzi. Pero gets ko din naman na solid damager din naman si Fuzi, and at the same time yung kanyang catch mechanic, yung
yung biglang nahahatak papunta sa kanya. That's Ah, that's corporal a punishment. that's a good punishment if ever man merong screwed na initiation na magagaling dito sa mga members ng side ng Elevate. Meanwhile, yung Elevate dito, ang pakiramdam ko, this is a very traditional, this is a common lineup na ginagamit talaga ng mga teams ngayon. And it's hard to fail when you play this time and again. So tingin ko no special moves. Wala na silang special na alam mo yon, pocket picks, cheese picks na magaganap. They're just gonna play doon sa kanyang literal. Uy, tumatakot pa. Ayan Palis yung ka kay request mo, Ter. Direk. Grabe Ayan ka yung talaga. request mo. Grabe ka talaga, Direk. Wala nang cheese pick eh. Kumbaga good old na lang eh. Good old HOK gameplay. Pero si AG6 dito nabigyan. Grabe yung damage Nabigyan sila niya. Tunski dito. Pero the flash in, dito talaga sila babagsakin dito si AG6, pero mas unang babagsak itong si Fleur with the first blood, nabigay dito kay Tunski. Naku. Big punish to. Big punish. Ay, naku. Pero nilaro niya with a flash, buhay pa si Tunski, pero hanggang saan siya mabubuhay dito, lakad na lang ang kanyang maibibigay dahil tinutupad na siya ni Hyde. Wala Pero alam mo, sino ang pinakamalaking panalo doon? Sino? Ang pinakamalaking panalo doon si Mitsura. Oo. Dalawang assist yun para sa kanya. Totoo naman. Dalawang assist yun para sa kanya. Nabuhay siya. Noong mga panahon na yun, di na namatay si G6. Pero kasi si G6, hindi na pwede pumasok ng mga panahon na yun eh. Kailangan niya na i-prio yung pag-farm niya eh. Kumbaga, nakuha niya yung mid lane wave. Kailangan niya na papuntang level 4 territory. Kumbaga, rush to level 4 na yan. Pero kasi, kung tutusin si Mitsura, nakita niya pa lahat. Sabi niya, hindi, dapat susubaybayan ko lahat yan. At si Shi, alam naman natin na napakalakas ng nito, ng control nito. Literal na ang lakas ng control kasi kinokontrol niya mismo yung joystick ng kalaban. Yung akala mo makakabak na ka na, pero hindi pa pala talaga. Pero Rap World era, no? The start is rough para sa kanila dahil 0-2 agad. 2 minutes into the game, mukhang 0-3 na agad dahil rotation agad, pre. Level 4 na si Mitsura na bisita pa. Etong si Madam Fleur the bottom lane. Muntik pang mapauwi dito si Danny. Kalahati buhay ni Danny dito. Hindi siya pwedeng magmaasim. Hindi niya na pwedeng i-touch pa yung mga minion na yon. So that's as good as wala siyang farm, wala siyang gold, wala siyang XP sa may bottom lane. Isang wave ang hindi niya makukuha. Pero ngayon, the main idea here is to just control the waves. Let it breathe. Yun na nga sinasabi natin. Yun na kailangan ng side ng RWE dito. Let it breathe. Kung kanina nakukuha nila yung early game pacing na hinahanap nila, this time around, wala na talagang wala na talaga tayo nakikitang masyadong ngayon dito na parang magiging aggressive sila. Wala nang ganun eh. Kasi kanina, tinakay nila maging aggressive. Definitely, it went against them. Uy! Unbreaded outburst. Ang ganda ng pagkakabasa ng mga members doon ng side ng RWE. Walang tinamaan, no? Pero sinabulutan. Disastrous sana yun. Disastrous yun. Mitsura, hindi niya na-control ang joystick dito. Ni Fleur, buhay pa din siya habang nag-1v1 yung dalawa dito sa may top lane. 7G and si Hyde masyadong nagmamalalim. Pero nagtutupad etong si Kuya nyo Hyde. Masyadong makunat pa rin etong si 7G. And flash out muna. Etong si 7G. Tama ba yung flash out na yun? Piling ko kaya niya pa sana lumaban dun eh. Pero, meron kasi yung Death at Sunset. So, good call na rin naman. Tinitipihan ni Hyde. Uy! Heal lang. TP sa top lane, pre. Hindi na nakita. Pero si Hyde matapang nga ni Hyde ngayon eh. Ang tapang ni Hyde ngayon, pakakapan niya yan. Kasi kahit kalahati buhay niya. Bakit? I have sunset, y'all. I have sunset. I just need the sunset. Yun lang naman kailangan niya doon. Kailangan niya lang ng way para makalapit. Pagka okay yung damage ng kakampi niya, doon siya babagsak, makukuha niya yung extra shields niya, magiging okay pa rin siya. Hindi siya basta-basta tutumba dito. Alay na naka-flash usually it's either execute or sprint para magamit niya ulit yung kanyang first. Pero ito nakakuha ng Tyrant pa rin naman dito yung Rubber Dira, pero Elevate ang naghahabol dito. Mukhang makokontrol nila ang joystick ni Kuya ni Madam Fleur pala yun. Na siya ay hindi nakasabunod. Wala nang takas si Unbreaded Outburst na naman pa dito di Arise na push back. Buhay pa din naman siya. But at the same time, 0-4 na tayo. 4 minutes into the game. Almost as if
1 kill per minute ang nakukuha dito ng Elevate. Pero top lane na naman tayo, Hyde, Death at Sunset, para kay 17 dito, though walang masyadong damage, naka-touchdown naman behind the tower itong si 17. Ang tanong, papauin ba siya? Pero dito muna tayo sa loob ng jungle, nagmamaasim, itong si Arise, kailangan niya protektahan yung kanyang blue buff dito na hindi niya na nakuha dahil nakuha na ni G6. Sabay out na agad yung Elevate, pero minamatahan yata nila itong si Kuya nyo Azar na nakagat na sa bunot, pero under the turret yan hindi nila kayang divean dahil ang dami niyang kasama dyan. Elevate, walang casualty sa kanila after all that team fight. And yeah, I mean, ito yung lead na nakuha nila. Kanina si Tunsky, dat ko na binakill kay G6, kaya naman din nakita ko na pinilit nila. Nasa tama din naman yung katwiran kung bakit nila ginawa yan. Pero dahil dun sa unang dalawang kill na nagawa nila, whatever it is, naunahan ka na talaga kasi sa items. Yup, So ngayon, yung mga dapat mga easy pick-ups, nawawala you know. Jaja, Unbridled Outburst, pero may wifi connected pa din naman. Si Madam Fleur, hindi maganda yung kanyang vapor dito. 0-4 na siya ngayon. And 0-5. Pero napapansin ko lang si Ibalis medyo yung kanyang mga unbridled outburst dito talagang nagagalawan na ng mga members ng side ng Rap World era. May pakaramdam ako, you need to be very careful with the next unbridled outburst na gagawin niya. Because it might send a message. Well, nagawa pa rin naman yung trabaho, natamaan pa rin naman with the duration. Alam ko meron pa rin sa likod yun kahit papaano basta nakadikit ka sa kanya. So, ayun, nagawa niya yun. Pero kailangan talaga maximum impact lang talaga sa lahat. Pero ang pagpasok ito na maximum impact na hinahanap natin, Walang Sunset, nagamit na. Walang tutuloy. Hindi nila diniretso. Hindi naman nasulit yung bagsak ng Death at Sunset. Do susundan sana ng Conductor of Souls yun. Kaso, hindi na din sumolid So far, Rap World era, life stuff para sa kanila. Hindi sila makatungtong sa River dito, and even si 7G ni normally dalawa sila sa may top lane habang bumabawi naman dito sila Dani sa may bottom mid lane habang G6 naku si Fleur na naman ang nadali niya, pero Arise with the 360 na pabagsak naman nila dito si G6. Sa wakas, nakaisa din dito yung Rapper Tira, pero nagagaling sa likod dito si Ivalit. Meron pa tayong unbridled outburst sa tinamaan with the Sundown Tunsky ang medyo nagdedeligato, masyado na malalim dito itong si Hyde. Kailangan niya na magtago, pero one more hit, he will be taken down by this Arlie on the hands of Danny. But at the same time, Azar, free farming at the top lane. Dalawang tower ang napabagsak, may kasama pang mga aso-aso sa gilid. Kabaho lang si Azar dito. Kumbaga kanina, lumipat na si Azar. This is not the playmaking Azar anymore. Wala, naka-DRNG Di ba? Hindi na siya pero pwede kasi, ang sa kanya, sabi niya, kung hindi na ako playmaker ngayon, ang kailangan ko na gawin, maghanap na ako ng lead para sa mga kampi ko. Kumbaga, nagtatatalo kami sa mga fight, pero hindi kami matatalo sa kabuuan ng mga bagay-bagay. Yabi. 2-7. Ating score. Another joystick has been controlled ni Mitsura, pero just so happen, makunat-kunat pa rin naman itong Menki ni Arise. Pero honestly, mas makunat yung Menki ni G6 kanina. Kahit medyo early. Pero kasi, na-behind na rin kasi itong si G6 itong si Arise Nakuha na yung ibang mga farm niya, yung mga mini monster camp, pero top lane na naman tayo with the Dead at Sunset. I don't think na may kawala pa dito si 17 dahil napapaligiran na siya ng Elevate. Pero that's still a 1v1 solo kill by Hyde. Yung ito yung difference kumbaga, basta maaga na sana nakakuha si Hyde ng mga kills, si Pebber kumuha siya dito ng execute, katulad ng sinasabi mo. Pero kasi, alam niyang kailangan niya kasi somewhat hindi talaga siya pwedeng mahatak na lang dito. Kumbaga, masyadong nakakatakot yung Dream Roam, diba? Yung tempo. Uy, pero yun ang solid na ultimate. Para dito kay Tunsky, masyadong nagbababad si G6, pero tamang kid lang, buti na lang may mga aso-aso doon sa may bandang gilid, pero marami din duguan. Side ng Elevate, tumpirit dito si Danny, bumalik siya doon sa may kanyang payong dahil masyado na siyang low health, sabay, sustain lang coming from her. And as instant replay, ang ganda nga ng unbridled outburst na yun, and talon ni Ivalis na may kasama pa, talon din neto ni G6. Grabe na magpuwersa, grabe na mag-pace ng sarili ang mga members dito na side ng Elevate. They know that they can smell yung grand final sa position na yan, yung grand finals natin. I have the Phoenix, nakuha na ni G6. Yes,
G6 dito, regeneration master. Kumbaga parang ano na siya eh. Hinihil, Unbeatable. hinihil mo na yung sarili mo yan eh kapag ganyan. Tumataas yung regeneration mo pag ganyan eh. And so far, wala pa naman ako nakikita anti-hit dito sa side ng Rapport Era. Pero I believe, makunat yung target ng Rapport Era dito. G6 nakapag-heal. Isang bar na lang siya, pero nakapag-conductor of souls. Masyadong malalim nga lang itong si Hyde. At siya ang nabigyan na matindi. Pero gumanti din naman sila kay 7G. Sa tinamaan nung outburst neto. Hindi ko na baga I believe. Pero wait, there's more. Dahil naubusan na rin ng mga skills itong si Arise. Hindi na nakatakas. Wala na siyang Dream Roam. Tatlo ang bumagsak sa side ng Rapport Era. And kita mo yun, crucial teamfight tank. 58% para kay G6. Barely alive. Pero with the Eye of the Phoenix, balik lang din yung buhay niya, pre. Sino mo, naka-Spark Forge na nga siya eh. At hindi na nagbibiro dito yung mga members talaga ng Elevate. Gusto nila tapusin to. Sabi nila, masyado nang matagal ang tinatagal ng laro natin. Yung unang laro nga natin na 3-0 eh. Tapos tayo, nag-4 games tayo. Parang ayaw na namin ibigay yung 5th game. Ayaw na namin mahirapan. Gusto namin, laro namin bukas, medyo fresh pa kami. Mas maagang makakatulog for today's video, no? And I don't think na may contest na magaganap on that Tyrant. Hindi na rin makatungtong ng river dito yung Rapport Era. Now, this is where it gets tricky for Rough World Era. How do you come back from this? They have the damage, yes. Pero kasi the way na tinitignan ko yung lineup nila, somewhere naiisip ko outlier talaga si Pussy dito. Pero alam mo, Pero kita mo yung ginawa nila kay Hyde, G6. Dito muna sakit. tayo. Unbridled Outburst, dalawa tinamaan. Untargetable para kay Tansky. Pero paglabag niyan, bagsak pa din siya. Even Arise will fall down. Si Madam Fleur na lang ang natitira. Hinatid pa sa bahay. Hindi naka-touchdown man lang sa kanilang base dito. And wala silang minion. Na-trap si G6 at saka si Ibalis dito. But si 7G Hindi na na papauwiin to. It's Hindi na a check. papauwiin sa Neto 7G. ni Hyde, hindi na talaga siya makakauwi, tropa. Kahit mag 1v1 pa sila dyan, masakit ka, pero merong pa rin namang corporal punishment. Mukhang mapapunish niya naman dito si Hyde, pero sino kasing magdidip? Siya na lang yung natitira, and that's gonna be it. Elevate 3-1, and they will be proceeding for the grand finals tomorrow. Ang lalabanan nila ay ang Blacklist. You know what? Good game, well played pa rin para sa side ng RWE. They make it sa invitationals. They get more time as a team to prepare. But that is the end of the road for them dito sa PH qualifiers natin. Pero alam mo, they did their job eh. Oo. I feel yun talaga ang yun talaga ang goal pagdating dito sa paglalaro ng HOK, to make it, to have a spot dyan sa invitational na yan. And they want to see kung gaano nga ba ang kalayo ang itatagal nila kapag tinapat na sila sa mga international teams. Ako Meanwhile, Elevate, Mhm. alam mo, Yasu, sinabi ko na to nung unang beses ko silang nakast. Mhm. Etong team na ito is built to dominate. Yun lang talaga. Built to dominate. You get a star-studded lineup like this, you want to win. Ganun talaga siya. Mm-mm. Ako, for me, no, Rapport Era, I think they've done their best dito sa may 4th game natin. Para ang nakita ko na lang sa kanilang drop is, eto na lang yung natitira sa atin. So, eto na yung na-drop natin. Parang ganun eh. Like, bakit ka magpipick ng Fuzi? Is that parang last resort na nila? And, I just realized, Menki, hindi siya bagay kay Arise, pre. Parang ano eh, hindi siya yung, sabi ko nga, Hindi ang siya una yung- tong Menki ni G6, what happened dun sa Menki ni Arise? Hindi siya yung tipong tema na makikita mo si Arise at talagang mag-shine siya. Kaya sabi ko, Kasi mas okay pa kung Wukong. Wukong Libay, ganun. Kung gusto niya lang din naman ng makulit, tapos yung madaling makapag-roam sa mapa, I think mas laban pa yung Wukong. Mhm. Pero alam mo, yung naman yung pinakita naman na galaw ni Arise dito, I feel like kung yan yung pinaka magiging issue nila, Nalito. they have time to study, they have time to find the right synergy para dito sa mga utility ng mga junglers. Nakita na natin yung talent ni Arise pagdating doon sa mga assassin junglers, yung talagang high damage junglers, pero ngayon they need to go back to the drawing board. I feel like at some point, yes,
dumarating tayo sa punto na okay, gumagana yung mga assassins mo, but at the same time, kapag ka natitelegraph na kung saan ka pupunta, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung pipiliin mo, at yung mga hindi mo iiwasan, you want to take a detour dun sa mga ginagawa mo. They did just that dito. And commendable din naman talaga. Pero yun lang naman talaga yung pinaka-importante doon. Whatever is going to happen after this, meron silang oras talaga na mag-prepare para sa nalalapit na invitationals. Pero for Elevate, they still have one more thing for tomorrow, and that is the grand finals against Blacklist International. True. And I think